Sa layuning suportahan ng circular economy model tungo sa isang malinis at sustainable na Metro Manila, idinaos ng Metropolitan Manila Development Authority ang Road to Zero Waste Expo. Binigyang diin dito ang kalaga ng circular economy model kung saan inuuna ang pag-recycle, muling paggamit ng mga bagay at ang pagbawas ng basura sa mga komunidad. Baguhin na po natin kaisipan that waste are garbage. Waste actually are valuable resource. It can always that we see around us can be converted into a valuable resource. Ibinida naman ng iba't ibang local government units sa Metro Manila ang mga recycled product. Nagpakita rin ng mga makabagong teknolohiya at inisyatiba ang iba't ibang organisasyon na makatutulong upang mas maayos na mapamahalaan ng basura at mabawasan ang epekto nito sa kalikasan. I think yung mga ganito pong event is very important, not just for me as a student, but also for those people na uma-attend sa event na to. Kasi po, yung event po na ito is mas pina-prioritize nyo po is yung paggamit ng mga bagay na para sa ibang tao is hindi na nagagamit, tapos ginagawan pa po nila ng bagong gamit po. Ang Road to Zero Waste Expo ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng MMDA upang itaguyod ang tamang pangasiwa sa basura at tugunan ang mga hamon ng organisasyon sa Kalakang, Maynila. Samantala, ilang sasakyan na iligal na kaparadang natiketan at hinatak ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa clearing operations sa Teresa Street, Santa Mesa, Manila. Pinatawan ng mga may-ari ng sasakyan ng multang 1,000 pesos para sa attended illegal parking at 2,000 pesos para sa unattended illegal parking. Magsasagawa naman ng Department of Public Works and Highways ng road reblocking at repairs simula mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ng January 27 sa mga sumusunod na kalsada. Magiging passable ang mga apektadong kalsada pagsabit ng alas 5 ng umaga ng Lunes, January 27. Pinapaalalahanan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang paghisikip ng trapiko sa mga apektadong lugar. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.